Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Justin Brownlee, marami yung pinapahanga sa FIBA. Injury ni Kai Sotto, posibleng maging problema ng Gilas Pilipinas. Kagabi nga mga chong, ay tila sumakay sa roller coaster ang ating national team. Halo-halo nga ang naging emosyon. Talo ang Gilas Pilipinas, pero dahil nga sa hindi tayo natambakan ng Georgia ng at least 19 points, ay masaya nga ang lahat. Dahil Gilas Pilipinas pa rin ang mag-a-advance sa semifinals. Pero kahit na ganoon, ay nag-aalala nga ang Gilas Pilipinas sa kalagayan ngayon ni Kai Sotto matapos itong tamaan ng injury. Sa ngayon ay ang status ni Kai Sotto ngayong semifinals ay day by day. Isinugod nga ito sa pinakamalapit na ospital matapos ang insidenteng nangyari. Ayon nga mismo kay Coach Tim Cone, ay maagang araw na wala sa kanila si Kai Sotto. Isinugod nga raw ito ng ospital para i-check ang kanyang ribs. We lost Kai Sotto early. He is in the hospital checking out his rib, whether it's x-ray. Sa ngayon ay wala nga daw update si Coach Tim Cone kung ano ang kalagayan ni Kai Sotto o magpapatuloy pa ito sa semifinals dahil sa injury na kanyang iniinda. Ito nga si Kai Sotto mga chong ay involved sa freak accident. 6 minutes and 42 seconds left ng second quarter nang mangyari ang hindi inaasahan. Nabagsakan nga ni Orlando Magic Center Goga Bitadze si Kai Sotto at napakabigat nga na NBA player niyan. Kaya naman talagang ininda ni Kai Sotto ang insidenteng nangyari. Hindi na nga nakabalik sa paglalaro si Kai Sotto kung saan nakapagtala lang ito ng 4 points sa kanyang 11 minutes playing time. Pero kahit hindi nakapaglaro si Kai Sotto sa buong second half, ay nagawa pa rin ng Gilas Pilipinas ang kanilang trabaho matapos mag-step up si Carl Tamayo at Japet Aguilar. Pero yung pinaka-concern nga rito mga chong ay ang injury ni Kai Sotto. Possible nga na hindi siya makapaglaro sa importanteng semifinals. Si Kai Sotto pa naman ang isa sa pinaka-sinasandalan ni Coach Tim Cone sa loob ng painted area. Si Kai Sotto nga ang isa sa dahilan kung bakit nakuha ng Gilas Pilipinas ang panalo kontra sa Latvia. Nakapagtala nga dyan si Kai Sotto ng 18 points at 8 rebounds. Kaya naman, sakaling hindi makapaglaro si Kai Sotto sa darating na semifinals, ay napakalaking problema niyan para kay Coach Tim Cone. Wala na nga masyadong maaasahan na big man si Coach Tim Cone. Una na ngang nawala si AJ Edu, na pinaka main center sana ng ating national team. Nagawan nga yan ng paraan ni Coach Tim Cone at nag-rely nga siya kay Kai Sotto. At ngayon na possible na hindi ito makapaglaro sa semifinals ay tanging si Junmar Fajardo at Japet Aguilar na lang ang natitirang big man ni Coach Tim Cone. Sa darating pa naman na semifinals ay expected na mas magiging maigpit ang bakbakan. At habang ine-edit ko nga ang video na ito, ayon nga sa mga source ay 50-50 nga raw kung makakapaglaro itong si Kai Sotto sa darating na semifinals. Tinitake nga raw yan ng Gilas coaching staff na day by day at didepende nga raw sa magiging sitwasyon. Kung magiging okay ang lagay ni Kai Sotto ay may maliit nga na chance na makapaglaro ito sa Gilas Pilipinas. Pero sakali nga na hindi bumuti ang lagay ni Kai Sotto ay alamang sa malamang hindi na ito makapaglaro. Pero sana lang talaga mga chong ay maging okay ang lagay nitong si Kai Sotto. Napakalaki nga ng kanyang role na ginagampanan sa ating national team at mas magiging malaki nga ang chance ng Gilas Pilipinas na manalo kung nandyan si Kai Sotto. Kung si Kai Sotto ay alanganin na makapaglaro sa semifinals, ay marami namang pinahanga itong si Justin Brownlee. Ngayong Olympic qualifying tournament mga chong ay maraming mahuhusay na player galing iba't ibang bansa. Pero ang isa nga sa pinakapumukaw ng pansin ng FIBA ay itong ating naturalized player na si Justin Brownlee. Kilalang kilala ng Pinoy itong si Justin Brownlee. Napakarami nga nitong kampyonatong nakuha sa Barangay Ginebra, pero patuloy pa nga nitong pinapamangha ang mga Pilipino basketball fans. Kung ang Pilipino basketball fans ay patuloy na namamangha kay Justin Brownlee, ano pa kaya yung mga first time lang makakita sa laro ng nasabing Gilas naturalized player? Maging ang commentator nga ay hindi makapaniwala sa mga magic na nagagawa nitong si Justin Brownlee. At sa nakalipas nga na 2 laro ng Gilas Pilipinas ngayong Olympic qualifying tournament
ay ito ngang si Justin Brownlee ang nangunguna sa ating national team. 2 beses na nga rin itong tinanghal na TCL Best Player of the Game. Kaya naman, maraming nakikurious at nagkaka-interes dito kay Justin Brownlee, lalo na't napakaraming ang scout ang nanonood sa Olympic Qualifying Tournament. At ayon nga mismo kay Coach Tim Cone, ay sinabi nga nito na hindi nga daw pang Pilipinas si Justin Brownlee, pang NBA nga raw ang laro nito. At yan nga raw ang namis ng NBA dahil hindi nila nakita si Justin Brownlee. Para sa akin mga chong, hindi man NBA player itong si Justin Brownlee, yung pinapakita niya namang laro ay sumasabay sa NBA player, minsan nahihigitan niya pa. Ang kagandahan nga kay Justin Brownlee ay isa nga itong team player. Kayang-kaya nitong pumuntos kung kinakailangan. Pero ang priority nitong si Justin Brownlee ay gawing better ang kanyang koponan at ang kanyang mga teammates. At ang nagiging resulta ay successful palagi ang kanyang nagiging stint. Patunay na lang ang napakarami niyang kampyonato sa PBA, 2 gold medal para sa Gilas. Hindi na natin yan iisa-isahin dahil masyadong mahaba ang listahan ni Brownlee. Para sa akin mga chong, ay si Justin Brownlee talaga ang perfect fit para sa Gilas Pilipinas dahil ginagawa nga nitong better ang kanyang mga teammates at ang ating national team.